Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating itong kukunin sa Old Testament sa may Kawikaan, Kabanata 24, talata 17 hanggang 18. Ang sabi po dito, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapamakan. Pag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at ikaw ay kanyang parurusahan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito mga kapatid, tayo ay tinuturuan ng Diyos kung paano natin haharapin yung ating mga kaaway. Ano ba yung nararapat sa paningin ng Diyos? Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin na ayon sa kanyang kalooban? So dito may kita natin mga kapatid, siyempre sa mundong ito, kapag may kaaway ka, mostly ang tao, lalo kapag nakasakit sa iyo, nakagawa ng hindi maganda sa iyo, ay gusto mong makaganti, di ba? At minsan talaga sa tao ay natutuwa tayo kapag may mga bagay na nangyayari sa kanila na hindi kanais-nais o hindi maganda, di ba? Parang sa loob-loob natin ay iniisip natin na hindi man ako nakaganti sa iyo, no? Pero may ibang taong gaganti para sa akin, o kaya may sitwasyon na mangyayari sa buhay mo na parang ito na yung bunga ng masamang ginawa mo sa akin, di ba? Parang tayo ay naghihintay ng mga bagay na hindi maganda sa buhay nila, di ba? Para lang tayo ay makaganti, di ba? Para lang mapawi yung galit natin, yung puot natin, dahil nga naagrabyado tayo, ginawan tayo ng masama. Minsan ganun din sa mga Kristiyano, no? Sinasabi nila, nasa Diyos ang paghihiganti. Pero ang katotohanan niyan mga kapatid, bilang tayo ay mananampalataya, bilang tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos, kahit na ang Diyos nagsabi, nasa kanyang paghihiganti, pero bilang isang Kristiyano, hindi dapat yun, no? Yung magiging katuwaan natin, di ba? Na kapag yung kaaway natin ay hindi maganda yung nangyari sa buhay nila, sasabihin natin is, pinagiganti ako ng Diyos. No, hindi ganoon mga kapatid. Kasi kapag ganun na, yung puso natin, yun na yung iniisip natin, mga bagay na hindi maganda sa kapwa natin, may problema na sa puso natin. No? May problema na. Kasi ang tinuturo sa atin ng Panginoon, lalo na ng ating Panginoong Hesus, na kapag mayroong taong nagkasala sa atin, sila ay patawarin natin. Diba? Hindi dapat tayo nagtatanim ng puot ng galit. Pero kahit anong puot ng Diyos sa atin, pinadama niya pa rin yung kanyang pag-ibig. Kaya nga pinadala niya ang ating manliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Dito, minsan sinasabi ng tao, hindi naman kasi ako Diyos eh. Tao lang ako eh. Hindi naman ako katulad ng Diyos na nakakapagpatawad. Pero kung iisipin natin, mas malaki yung kasalanan natin kaysa sa Diyos. May kita pa rin natin dito yung itinuturo sa atin ng Diyos is yung pag-ibig. Diba? Kaya nga ito itinuturo niya sa atin na huwag mong ikagalak yung pagbagsak na inyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Iba kasi yung turo ng Diyos kaysa sa turo ng mundo eh. Kaya nga medyo talagang contradicting, no? Hindi lang medyo, talagang magkabangga yung turo ng mundo at yung turo ng Diyos. Kaya nga yung kagandahan na meron tayong salita ng Panginoon. Kasi kapag wala yung salita ng Diyos, wala ang Diyos sa isang tao, para tayong mga tribal, no? Yung para tayong tribalism na gantihan at gantihan na lang, no? Ubusan ng lahi, patayan. Ganun dati, di ba? Ang hindi pa nagiging Kristiyano, yung mga lugar, hindi pa inaabot ng salita ng Diyos, ganun yung mentality, no, ng mga tao na walang Diyos, no, walang salita ng Diyos, hindi pa inabot ng Kristyanismo. Ang isip is tribal, di ba? Tribalism.
Talagang gantihan, patayan, di ba? Kaya nga mayroong mga magpapamilya, nag-uubusan ng lahi, no? Kasi bakit? Kasi ganun yung ano nila, mentality, no? Pag buhay, buhay din yung kapalit. Diba? Kapag may masamang nangyayari sa kaaway nila, ay natutuwa sila. Diba? Ikinagagalak nila yung mga bagay na yon. Which is, sa turo ng Panginoon, hindi dapat ganun. Hindi dapat tayo natutuwa kapag may hindi magagandang nangyayari sa mga kaaway natin. Kasi bakit? Una sa lahat, mayroong problema sa atin. Kailangan nating i-search yung puso, yung ano natin, yung kailangan nating siya sa atin yung puso natin, di ba? Kasi hindi dapat yun ang naghahari sa bawat isa po sa atin. Kasi bakit? Kasi pag ginawa mo iyon, sabi ni Yahweh, magagalit sa iyo si Yahweh at ikaw ay kanyang parurusahan. Di ba? Magagalit sa iyo ang Diyos, parurusahan ka pa ng Panginoon. So, imbes na yung tao na gumawa ng masama, sila yung yung mag-gain o sila yung makakuha ng kaparusahan na para sa kanila, pati ikaw nadamay pa. No? Ikaw ngayon, yung pinarurusahan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi nasa atin eh. Kapag narinig natin yung salita ng Diyos, meron na tayong responsibilidad na dapat natin itong isabuhay, dapat natin itong sundin. Kasi sa yung Diyos, tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. At yung hindi natin pagsunod sa kanyang inuutos ay yung pangbabastos sa Diyos, no? Disrespect sa Diyos kasi yun. 'Di ba? So, talagang parurusahan tayo ng Panginoon kasi wala tayong galang, wala tayong respeto sa kanya. Sa yung Diyos natin, nagpapailalim tayo sa authority niya. 'Di ba? So, kailangan sundin mo para sa magulang yan, di ba? Sila yung nasa authority. As long nandun tayo sa pagkupkup ng mga magulang natin, kailangan natin sundin yung mga bagay na itinuturo nila sa atin. Kasi kapag hindi natin sila sinusunod, ano yun, kawalang galang yun. At kapag hindi tayo marunong gumalang sa mga magulang natin, ay talagang mapapalo tayo, mapaparusahan tayo. Kasi part ng dinidisiplina tayo eh. Para tayo ay matuto na sundin yung kanilang kalooban. Ganun din sa Diyos. Ba? Pag ginawa natin to, magagalit ang Diyos sa atin, tayo ay parurusahan. Didisiplinahin tayo ng Diyos. Para matutunan natin o maitanim sa mga isip natin yung salita ng Diyos. Kaya minsan doon sa mga napapanood ko, yung lalo sa mga kaharian, di ba? Kapag mayroong mahalagang mensahe o mayroong gustong itanim sa kokote, sa utak ng isang tao yung hari, di ba? Tapos gusto niyang talagang ituro yung sa anak niya o kasi kanino pa man na maitanim ito sa kanyang isipan, minsan sinasampal pa sasampalin, no? Para manatili, maramdaman niyo yung sakit at yung sakit na yun ang magpapaalala sa kanya ng gustong ipabatid, ng gustong ipaabot ng hari na yun. Minsan ganun eh. Diba? Pag tayo ay sumusuway sa Panginoon, dinidisiplina tayo. At yung disiplina yun, magdudulot sa atin ng mabuting aral. Di ba? Matututo talaga tayo na sa sunod hindi na natin uulitin, hindi na natin gagawin. Diba? Kasi bakit hindi mo makakalimutan kapag ang Diyos na yung kumilos at magdisiplina sa atin. Saka hindi kasi maganda yan mga kapatid. Di ba? Ang dapat pinaghahari natin is yung pag-ibig, yung pagpapatawad, yung pag-unawa. Kahit pa alam naman natin na lahat ng ginagawa ng tao ay mayroon talagang pag maganda rin ang resulta. Pag masama ang ginawa mo, masama rin mangyayari sa iyo. Pero dapat hindi ganun. Yung parang nag-e-expect tayo ng masama na sa kapwa natin. Yes, alam natin na talaga mangyayari sa kanila yon. Pero wag naman yung parang ini-expect mo. No? Parang yung hinihintay-hintay mo. No? Na sana, kumilos ng Diyos para, ang Diyos ang na
maparusahan sila, di ba? O may hindi magandang mangyari sa buhay nila. So, pag ganun yung naging reaksyon natin, naging natuwa pa tayo, wala ang Diyos sa atin. Wala yung salita ng Diyos sa atin. Diba? Nadadala tayo sa emosyon natin. Diba? Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, ipanalangin pa nga natin yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin. Diba? Gawan natin sila ng mabuti. Kasi sa pamamagitan, kaya nga sabi nga, daigin ng kabutihan ang kasamaan. Kasi sa pamamagitan ng kabutihan na gagawin natin sa kanila, ito yung magbabago ng kanilang pag-iisip, na kanilang pananaw sa buhay. Ganun din naman tayo, di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung kapatawaran na natanggap natin sa Panginoon, ito yung ito yung parang sumampal sa atin, na naramdaman talaga natin yung kanyang pag-ibig. Ito yung naging dahilan ng pagbabago ng buhay natin, di ba? Dito natin unawaan yung dakilang plano, yung dakilang pag-ibig, yung kabutihan ng Diyos, di ba? Sa mga nangyari sa buhay po natin. Kaya dito, may kita talaga natin mga kapatid, kung lalo na tayo na mananampalataya, tayo mga Kristiyano, pag ganun pa rin yung nararamdaman natin, natutuwa tayo sa kapahamakan o kaya doon sa kapigatian, sa kahirapan ng kapwa natin na kaaway natin, kasi sa totoo lang, dapat tayo mga Kristiyano walang kaaway. Tayo yung inaaway, pero hindi tayo yung nang-aaway. Diba? Kasi hindi natin kaya nga ang Panginoon dati tayong kaaway, pero tinuring tayong kaibigan. Diba? Ganun ang Diyos dapat ganun din. Hindi natin tinitignan yung mga taong gumagawa ng masama sa atin na kaaway. Kundi yung mga nagagawa nilang masama sa atin, ay tinitignan natin ng positibo. Isang pamamaraan na para tayo ay hubugin. Yun na lang yung isipin natin. Ito ay paghubog sa akin ng Diyos. Diba? Pag may mga taong matitigas yung ulo na na-encounter mo, isipin mo lang at tinuturuan lang ako ng Diyos na maging mapasensyoso, di ba? Ganun lang isipin natin, ito ay paghubog. Totoo naman ano lang yung pinuform tayo ng Diyos, hinuhubog lang tayo ng Diyos. Kaya nga yung mga taong, kasi kapag puro na lang mabuting tao yung mga nakakarap natin, puro yung mga magaganda, yung mga taong gumagawa ng kabutihan sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, kung yung gagawa nyo lang ng mabuting, gumagawa sa inyo ng mabuti, sabi doon, anong mabuti ang nagawa nyo? Di ba? Kung ang bibigyan nyo lang din, yung mga nagbibigay sa inyo, anong kabutihan ang nagawa natin? Di ba? Anong kabutihan? Kasi gagawin din nila yun sa iyo Di ba? So dito, wala ka kasing matututunan Wala kang mali-learn, wala kang matututunan sa buhay. Pag yun lang magaganda lang Kaya nga sabi, di ba? Nagiging much stronger yung tao every time na nadadapa. Hindi yung puro ka na lang panalo. Sabi doon, walang hindi ka tatatag doon Walang mabuting maidudulot sa iyo yun. Pero kapag ikaw ang nadadapa, na-failure ka, doon ka lumalakas, doon ka tumatatag, doon ka natututo. Diba? Nadadagdagan yung kaalaman mo. So, ganun din, mga kapatid. Kapag tayo ay natutuwa na sa nangyayaring hindi maganda sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, i-check natin puso natin. Diba? I-check natin. Tayo pa ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Diba? Kung gusto nating matuwa ang Panginoon, sundin natin yung kanyang kalooban. Kaya nga, isa sa mga paborito ko talaga itong kawikaan, Proverbs. Kasi dito talaga mga kapatid, dito natin makikita talaga yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin Minsan para ang hirap gawin, pero wala, yun talaga yung kalooban ng Diyos Yung tungkulin natin bilang tao, sundin yung kalooban ng Diyos. Yun talaga yung natin tungkulin Di ba? Whether you like it or not. Yun talaga yung natin tungkulin.
Sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi kapag sinunod naman natin yung kalooban ng Diyos, alam ng Diyos na ito ang makakabuti para sa atin. So yun lang mga kapatid, at nawa ay mamuhay tayong mapayapa, malinis ang puso natin, wala tayong kaaway, nakakatingin tayo sa sinuman tao sa kaharap natin, di ba? Hindi mo kailangan magtago, di ba? At nagkakaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan. Kasi ito yung gusto ng Diyos eh. Ba, ayaw niya tayo nagtatanim ng galit ng puot sa puso natin kasi hindi yun makakabuti sa atin. Magkakaroon lang tayo ng karamdaman, magkakaroon lang tayo ng sakit. No? Iiksi lang yung buhay natin sa mundong ito. Lalo siyempre kapag tayo ay tumatanda na. Alam mo, pag tumatanda ka na lang, pag tumatanda ka, hindi ka na dapat nag-iipon ng kaaway, di ba? Ng hinanakit, ng galit sa puso mo. Dapat kapag tumatanda na lang tayo, yung mga masasaya na lang, di ba? Yung mga magagandang mga bagay. Yung pagpapatawad eh. Kasi nakakabigat lang din kasi sa ano natin kapag magdadagdag pa tayo ng bagahe. Ng mga hindi magagandang load sa buhay natin. May ano lang yan eh. Ano lang, parang pinahihirapan lang natin yung buhay natin. Di ba? So, yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay tulungan tayo na ma-overcome natin kung meron man sa atin na ganun pa rin yung nararamdaman niya, no? Yung na kapag may hindi magagandang nangyayari, lalo din sa mga kaaway niya o gumagawa sa kanya na hindi maganda, ay natutuwa at yung parang naghahangad na makita niya na pinarurusahan yung mga gumawa sa kanya ng masama, ay i-check natin yung puso natin, di ba? Pero hindi ba ibig sabihin yun na ilagay natin sa lahat, no? Wag nating ilalagay sa kamay natin yung batas, no? Ilagay natin sa tamang sa tamang pamamaraan, sa tamang ahensya, di ba? Sa tamang proseso, no? Ilagay mo sa batas, di ba? Hindi natin dapat yun ilagay sa ating mga kamay. Yung katulad din yon kung dito sa mundo, ilagay mo sa batas, sa authority, yung sa atin naman, ilagay natin sa kamay ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos isa pala sa bakit natin dapat ilagay sa kamay ng Diyos? Kasi doon lang tayo magkakaroon ng kapayapaan sa puso natin. Kasi kapag tayo humawak nyo, no, ang mangyayari lang doon ay gusto nating gumanti, gumawa ng masama. Pag binigay natin sa kamay ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan sa isip at puso natin. No? So yun naman mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.